Tumok man tayo ng... Hanggang ngayon ay patuloy ang panawagan ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo sa Leyte para sa kanilang mga kaanak na hindi pa nila nakakausap. Mga kapuso, pakinggan po natin ang ilan sa mga panawagan ng ating mga kababayan sa News to Go ni Ian Cruz. Live, Ian. Yes, Kara and Howie, nandito ako ngayon sa Tacloban na airport kung saan nga napakarami ng ating mga kababayan. Makikita natin dito sa aking likuran yung ating mga kababayan na nakapila dahil nga sa pagnanais nila na makaalis na dito sa kinaroroonan nila sa Tacloban City dahil nga sa matinding pinsala. Maraming ang nawala ng pag-asa at gustong magsimulang muli doon sa ibang mga lugar kagaya sa Maynila, sa Cebu at sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa. Sa ngayon ay nagpapatuloy yung cleanup operation ng Bureau of Fire Protection at ng iba pang mga volunteers dito sa paliparan ng Tacloban upang magamit na ito. Mayroon na ring mga special flight ang Cebu Pacific at Philippine Airlines para sa ating mga kababayan na nagnanais na umalis na napakahaba nga ang pila dito sa paliparan ng Tacloban. Ang C-130 rin ay nagsasakay ng ating mga kababayan kaya napakarami rin ng pila doon sa mga kababayan natin na gustong umalis dito sa Tacloban. Samantala, Hawi Kara, napakarami nga ng mga kababayan natin na hindi talaga nakokontak ang kanilang mga kamag-anak o mga mahal sa buhay sa Maynila man o saan mang panig ng mundo. Kaya naman isa itong kakausapin natin si Mary Joy Salameda sa mga mananawagan para sa kanyang kuya na si Dennis na naroroon sa Commonwealth sa Quezon City. Mary Joy, maaring naririnig ka ngayon ng iyong kuya Dennis doon sa Commonwealth at tasubukan natin siyang kontakin. Anong mensahe mo sa kanya? Kuya, okay naman po kaming lahat. Buhay naman kaming lahat. Ang amin lang ay makaalis kaagad kami dito. Di kami pwede magstay dito. Yung mga bata wala ng gatas, wala na kaming kinakain. Tapos hindi na safe sa bahay kasi wala ng roof. Tapos yung mga ibang tao, sinasalakay pa yung VNG. Gustong pagnakawan yung iba. May stage pa ata. Tapos sige, ate, maaring makontak namin ang iyong kapatid si Dennis. Maririnig natin ang kanyang tinig, anumang sandali at makakausap mo siya. Mabahagi mo na sa kanya yung iyong Ian? saloobin kaugnay nga dun sa nangyari. Yes, Kara. Right, Ian. Sinusubukan nating kontakin yung kapatid niya. Pakisabi na nasa linya na ng telepono itong si Dennis. Dennis Salameda. Are you there, Dennis? Okay, Dennis. Si Dennis, mga kapuso. kuya, okay kami lahat. Okay na kami. Kailangan lang talaga namin makaalis dito. Okay. Listen na ba? Makinig ka. Okay, sige, Yung Dennis. Tacloban, di ko kayo matutulungan. Nagtatagloban kayo. Makarating man lang sana kayo sa Cebu. Helpless din kami rito lahat. Kuya, huwag kang mag-alala. Okay kaming lahat. Kailangan lang talaga namin makaalis dito. Punta kami lahat dito sa Manila. Okay, may bahala ko rito. Walang tao. Pwede ko kayo matulungan. Okay, sikat? Basta, punta kayo ng Cebu. Si Ate Mian. Okay. Imbista rito talaga punta kayo ng Cebu. Sa Cebu na lang ata sila, sa Maasin. Dennis. Sa kami buong pamilya, kuya. Huwag kang yumuko. Nakikita kita. Hello, sweetheart. Okay, very good. Kumusta si Uncle? Kumusta si Uncle? Nasa tabi mo. Si Papa, wala pa kaming balita sa Giwan. Wala Pero si kami lahat Papa. dito sa Tacloban, okay naman. Kuya, huwag kang mag-alala. Okay kaming lahat. Buhay kaming lahat dito sa Tacloban. My goodness! Okay lang kami, kuya. Kalma ka dyan. Kalma ka lang, kuya. Si Papa nasa gilid ng dagat yun. Paraan para makasurvive dito. Hello. Si Papa natin nasa gilid, di ba? Nasa gilid ng dagat yun. Oo, Island kuya. pa. Isolated pa ang Giwan. Wala, pati mga army tinatanong Kaya namin po ang sinunod sa ito. Wala pa rin eh. May airport doon! Diyos niyo!
Ba't di mo matunayan ng mga taga-Giwan? Okay, Dennis? Dennis? Hello? Yes, Dennis, si Cara David ito. May airport sa Giwan. Ang Okay. laki-laki. World War II. Yes, yes. Ang balita natin tungkol, nakausap na natin yung military at yung DOTC. Yes, Very good, clear. very good. Yes, Dennis, nakapunta na rin ako sa Giwan. At Thank you. yes, opo. Alam ko na merong airstrip doon na ginawa yung mga Amerikano. Okay, no problema. Yes, at nakaland na doon kahapon yung military Okay, plane. good. Yes. And kanina ay... Tinignan ko sa Facebook ko, may mapa ng Opo. airport ng Giwan. Yes. Yung mga tita ko siya, yung mga tita ko siya, Yes. yan tayo sa Bagyo, pero online tayo. Okay. Online tayo, magkaganyan. Sino may kasalanan? Taga-asa? Hindi. Opo. Ano sabi? Malamang, hindi sinabi yung sponsors ko yan. Hindi namin kilala yan. Okay. Ang tayo namin kaanawal sa. Alam namin na darating yung kasabat nyo. Sanay kami dyan. Yung utang yung naghihingi kami ng tao ng simbahan namin. Bakit hindi mo pinakikita? Bakit ang buhol? Kasi naangal ka lang. Nakita na ng lahat ng tao. kayo dyan, kuya. Pero ang simbahan ng Giwan, wala nakakita. Hanggang Okay. ngayon, hindi pa nakikita sa TV. At ito naman pala, sira na. Tatagal din ha. Alright. Bakit hindi nakikita na TV? Okay, Dennis, ang... Pinakuha na ba na doon daw sa Region 8? Bakit napakalaki ng kasalanan namin sa administrasyon na ito? Naghihingi na kami ng tao. Alright. Ito na pwede na kami higawal. Yes, gagawin po namin, sir, ang lahat para po makontak ang inyong mga kamag-anak po sa Giwan. Kanina po, nakausap ko na rin po si ASEC Dante Lantian at sinabi niya na meron ding port doon. May seaport doon na posibleng bubuksan na rin nila para makapasok na rin ang mga barko sa Giwan. Maraming salamat po, Mr. Dennis Salameda. Ian, kumusta na si Grace Ann dyan sa Tacloban, Leyte? Kumusta ang kanilang sitwasyon? Ang maganda dito, at least buhay sila. Oo, Cara, yun nga, talagang si Mary Joy, tsaka yung ate niya, tsaka lahat ng kanilang mga kaanak ay buhay. Ang kailangan nga lamang nila, gustong-gusto nila na makaalis dito para nga makapagsimula na sila ng panibagong buhay. Doon muna pansamantala sa ibang lugar, malayo dito sa kanilang mga pangamba ng nakawan at kung ano mga karahasan dito nga sa kanilang lungsod sa Tacloban. Maraming salamat sa iyo, Mary Joy. I'm sorry, Mary Nakausap Joy, mo na baka ang iyong meron... kuya. Samantala, Cara, Baka merong huling mensahe Yes, si Cara. Mary Joy sa kanyang mga kamag-anak na nandito sa Metro Manila. Mary Joy. Meron po kaming mga pinsan dyan, si Kuya Noello, tsaka si Junjunlo. Kuya, kailangan talaga naming makitira sa inyo. Siguro dyan kami sa inyo dediretso. Okay. Siguro tutulong na lang kami. Basta makapunta lang kami dyan. Hindi na talaga safe dito. Tapos yung kuya namin sa abroad, yung kapatid namin sa abroad, Kuya Sonder, okay lang kami dito. Pero kailangan lang talaga namin makaalis dito talaga sa Tacloban. Wala nang safety dito. Nagdanakawan ng mga tao. Tapos wala, minamassacre nila yung pinapuntahan nilang bahay na malalaki. Okay. Sa VNG, wala na talagang safety doon. Alright. Maraming salamat sa iyo, Mary Joy. Mary Joy, mabuti at nakausap mo na ang iyong kapatid. Samantala, Cara, may panawagan din dito, si Piñas. ito si Manong Gerardo Villarante po ako. Nananawagan ako sa anak ko na nasa Las Piñas, Almansa, si Lawrence Villarante, na huwag kang mag-alala, okay naman ako dito. Yung bahay nga lang, isang same lang ang nasira. Ngayon, yung mga pinsan mo, dito si Grace at saka si Ate Jis, balak nilang punta Maynila. Nagbabaka sakali makasakay ng aeroplano. Sige po. Salamat po. Okay. Manong. Okay. Salamat po. Mag-ingat po kayo parati. Okay. Cara, dumako naman tayo kay Janet Elnes po. Janet. Anong panawagan mo? Sinong gusto mo makausap? Yung pinsan ko po, nananawagan po kami. Kuya Imbet,
Sana makaalis kami dito, makasakay kami ng C1. Kasi mahirap talaga dito, wala na kaming bahay. Sana, anuhan mo po kami sa airport, masundo nyo po kami kung sakaling makasakay man kami ng C1 dito. Tulungan sana kami ng Panginoon. Anong plano nyo ngayon talaga makalis na kayo? Sana po makaalis na kami nga dito kasi mahirap po, wala na po makain dito. Walang mga tindahan, lahat wala na po. Nag-aalisan na po mga tao dito sa Tacloban. Yun lang po, salamat po. Sige Janet, maraming salamat. Doon sa lugar ninyo, ano nangyari doon sa lugar ninyo? Dito sa Tacloban ba yun? Opo, sa Tagigtik, San Jose po, sirang-sira po lahat ng mga bahay. Wala na pong matitiran po doon. Wala pong mga pagkain na nagbibigay po. Janet, mag-iingat ka ha, kung saan ka man pupunta ngayon. Dalangin ko na ang iyong kaligtasan parati. Maraming salamat sa iyo. Thank you po, salamat po. Salamat po sa inyo po, GMA. Sige po. Kara, Hawi, dako naman tayo no, sa isa pang panawagan. Ang buong pangalan po ninyo? Ruth Magallanes po. Ate Ruth, sino po ang gusto nyo makausap? Si Douglas Girling po sa UK. Maaari pong nanonood po siya ngayon ano, dahil nakikita po tayo sa GMA Pinoy TV sa buong mundo. Kausapin na po niyo siya. Han, if you can see this, if you are watching, we are here at the airport. We are trying to get out of Tacloban. We're trying to find a flight, but it's really stampeding and there are so many people right here. Please help us. I know you are trying to contact me, but the signal here is so weak. But we will just be waiting. We are fine. We are all safe. Everybody's alive. But we save nothing but only lives. Thank you. Kumusta po yung lugar ninyo rito sa Tacloban, yung nabaha po at saka nabagyo po? Yung bahay po namin washed out po talaga. Yung taas po ng tubig, 12 feet po. Bumaba po kami kasi nasira na yung nasa taas, yung taas namin. Kaya bumaba po kami. Pagbaba po namin, yun naman po yung rush ng tubig. Akyat po uli kami sa taas. Marami pong mga kapitbahay namin na nag-evacuate din po sa amin dahil akala nila safe na dun sa amin. Pero wash out po talaga pagkatapos. Pero nakaligtas naman po kami. Wala lang talaga po kami naligtas. Wala kahit mga appliances lahat po sira. Salamat po. Maraming pong salamat. Opo. Kung saan man po kayo pupunta ngayon. Sana po makalabas lang po kami. Maraming salamat po. Tulungan po ninyo yung Tacloban. Kawawa naman po yung lugar namin. Salamat po. Ingat po. Sir, mananawagan din po kayo, no? Ang buong pangalan po ninyo? Ako po si Mr. Calvin Ianza. Nananawagan po ako sa pamilya ko sa Cagayan de Oro, Mindanao. Doon po ako, nangyari yung kalakasan ng bagyo. Doon po ako sa Basay, Samar. Nabutan po kami yung natutuluyan kong bahay doon sa pinsan ko. Kasi nag-iisa lang siya. So, hindi po dito sa Leyte yung sa Samar pa? Sa Samar. And in seconds na lang, kung hindi kami nakalabas ng bahay, dahil malalakas na yung alon, yung tsunami, awa ng Diyos, naka-escape po kami sa kamatayan. Kaya nananawagan po ako sa wife ko, sa mga kamag-anakan ko, na awa ng Diyos, nandito ako. Taga saan po yung mga kamag-anakan nyo na yan? Nasa Cagayan de Oro sila. Sa Cagayan de Oro rin po lahat. Opo. So, thank you very much. Sa ating pamahalaan po, may panawagan ba kayo na nakita ninyo? Nanawagan lang po ako sa ating presidente, sa mahal na presidente. Sana mapabilis lang po itong kung talagang kuwan na po, chaos na. Wala nang pagkain, wala nang tubig. Talagang mahirap na ang buhay rito sa Tacloban City. Maraming salamat po sa GMA. Sige po. Maraming salamat po. Okay. Sana po, Manong, dalangin po namin na kung saan man po kayo pupunta, lalo na rin po yung mga kamag-anakan nyo, maging ligtas po kayo. Okay. Ingat po kayo, ha? Salamat. Sige po. Kara Hawi, narito naman Kami po nanawagan. Pagsakayin niyo naman kami ng aeroplano. Ang mga bata nakakahina sa takot. Ako may sakit sa heart. Ayoko na, hindi nakakaya. Opo.
Kawawa naman yung mga bata. Nakakahina sa takot yun. O, yung maliit na bata, tingnan nyo. Right, Ian, ano ang pangalan ng kausap natin ngayon? Sa bubong ng bahay namin, umakit yung mga Ma'am, tao. ano po buong pangalan po natin? Lisa Pulma. Taga saan po kayo? Lisa Taga Pulma. Castle City Subdivision, maraming tao pumapasok doon. Mga, hindi ko alam kung anong mga tao yun. Oo. Pinasok po yung bahay ninyo. O nasa taas ng bubong namin. Sigaw kami ng sigaw. Maraming tao mga tao pa naggaganyanan na. May ano kami doon, may sign kami pag may tao maggaganyan. Karatong ng karatong, wala nang natutulog na tao. 3 araw na kami walang tulog. May sakit po ako sa heart. Yun lang inaano Kailan ko. po kayo dito sa airport? Ngayon lang po kasi hindi naman namin kaya na. Hindi na kaya. Hindi na talaga kaya, sir. Sa pamahalaan kay Noynoy Aquino may panawagan. Tulungan niyo kami. Pangulong Aquino, tulungan niyo po. Pasakayin niyo naman kami. Ayoko na. Sige po. Yung lugar po ninyo ngayon, may mga pulis na po bang nandoon ngayon? Meron pero konti lang. Lagyan niyo naman po ng pulis. Mga pulis, konti lang tao. Wala ng mga pulis doon, konti lang. Panawagan. Salamat po, Tulungan ma'am. niyo po, pasakayin kami. Opo. Ipapaabot po natin sa mga kinaukulan na mapaalis po ang lahat po ng mga kababayan natin na nandito ngayon. Maraming salamat po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Thank you po. Sana makasakay kami ngayon. Opo. Pwede niyo ba kami tulungan makasakay? Nanginginig na Papaabot po po namin ang inyo pong hinaing. Priority? Papaabot po namin ang hinaing ninyo sa kinaukulan na mas dagdagan pa nga po nila yung flights upang yung special flights po ma-accommodate po kayo. Yung Kawawa may mga sakit. tao, kawawa. Mga bata. Yung mga apo ko. Sige po. Grabe. Salamat po, ma'am. Mag-ingat po kayo. Kara, Howie, mayroon pang isang mananawagan dito. Pong pangalan mo? Ako po si Joel Agustin po. Nananawagan po kay Jonas Agustin po na dito ko sa Tacloban ngayon. Nangailangan po ako ng tulong sa iyo pa. At saka si Ay Portillo. Kasi kailangan po namin ng pira. Hindi pa ako makatext, walang signal. Si Joey, di ko pa makita. Si Alma, yung anak ko, buhay. Sila, at saka si nanay. Sa Buraw, hindi ko pa mapasok pa. Kailangan namin ng pera pa para makapunta dyan sa Manila. Gustan po ang natin, town. Gustown. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ako po si Ana Francisco, nananawagan po ako kay Francis. Padalhan po kami ng pamasahe. Uuwi ko na po sa Maynila. Yung mga magulang ko po. Salamat po. Ilan po kayong aalis? Yung nanay ko po, yung tatay ko, tsaka yung 2 kapatid ko, at saka yung 2 pamangkin ko po. Kausapin niyo po yung kamag-anak niyo. Tama na po. Sige po, salamat po. Ma'am, ano po bang pangalan niyo po? Chris na sumayod po. Yung panawagan niyo po at para kanino po yan? Para po sa mama at papa ko, si Lynn at Chris sumayod sa sukat. Mapupunta po kami ni Kirby sa Cebu ngayon. O kaya bukas. Tapos gagawa na lang kami ng paraan makapunta dyan sa inyo. Sila lola, okay po sila sa bahay pero malapit na maubos yung supply nila ng pagkain. Humingi na kami ng tulong doon sa mga kapatid nyo sa Davao. Antayin nyo na lang po kami dyan. Salamat po. Maraming salamat po. So sa ngayon nga, Kara at Howie ay narinig natin yung napakaraming mga hinaing ng ating mga kababayan dito. Yung iba gusto na talaga nilang makaalis dito. Marami nga talaga na gustong makaalis dito dahil nga sa hirap ng kanilang nararanasan. So patuloy tayong magbabantay dito sa ating kinaroroonan sa Tacloban City at mag-update kami sa inyo. Balik sa inyo dyan, Kara and Howie. At masabi lang natin, Ian, lahat po mga kapuso nitong mga nananawagan po, lahat po to ay isi-screen grab namin with their names at i-upload po namin yan sa GMA News Online. So mga kapuso, sa lahat po ng mga may kamag-anak sa Leyte at hinahanap nyo po sila ngayon, maaari po kayong mag-log on sa GMA News Online. Makikita ninyo lahat doon ng mga lumapit sa amin at nanawagan at ang kanilang mga pangalan. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan sa Leyte. Ian Cruz.